teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilaing banal ng ngalan mo. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilaing Panginoong Jesucristo. Magtitiwala, mananatili
dadakilaing banal. Ng ngalan mo, patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilaing Panginoon Jesucristo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa pangako mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa pangako mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa pangako mo. Sa pangako mo. Good morning, Jesus. Good morning sa inyong lahat. Thank you, Lord. Ayan na. Okay. Praise the Lord. Okay. Okay. Good morning, Jesus. Good morning. Good morning, everyone. How are you today? Thank you, Lord. Ganap at kasyasya. Alive in Christ. Hallelujah. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Salamat. Narito naman tayo. Buhay, masigla. Dahil ang kasiglahan ay bunga pa rin ng recent Lord. Walang katapusan ng mga biyayang yan. At sa araw pong ito, ating patuloy na pag-aaralan, bagamat ang celebration ng Holy Week ay practically, figuratively speaking, ay natapos na nung Sunday. Pero ang resurrection season, this is for life. This is for all season, tulad din ng Christmas. So, before anything else, Sister Cora, meron tayong memory verse for the week, and that is taken from Galatians 5:24. And those who are Christ have crucified the flesh with passion and desires. Sa Tagalog, ito naman ang sinasabi. At ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Amen. Thank you, Lord. Galatians 5:24. That is after the Galatians 5:23. Yung fruit of the Holy Spirit, no? Napakaganda namang sequence noon. So sige po mga kapatid, tanda na kayo, kuha po ang ating mga Bible, ballpen, notebook, at ating pong pag-aaralan ng ating lesson for today, which is actually yung lesson namin noong Sunday. Hindi lang Kahapon mapigilan. yun. Kahapon yun. No, Sunday is 1, 2, 3. Ayun nga pala. Sunday. Monday nga pala. No? Monday na ngayon. Opo. Resurrection Sunday. And it will be taken doon sa John 20:19 to 23.
Pero bago po tayo magpatuloy, ay ating munang muling pasalamatan ang Diyos sa pagkakataong ito na tayo ay ginamit, kami, kayong lahat, upang minsan pa ay mag-vibrate, may pakilala natin, ay pinagmamalaki natin ng pagkapili sa atin, all for the glory of God. So again, Lord, paulit-ulit po, mula pa noong ibigay mo sa amin ang word na ito hanggang sa ngayon, ang aming pasasalamat, ang aming pagpupuri sa iyong banal na pangalan. Salamat po sa paggamit mo sa amin, sa patuloy na pagtitiwala sa amin ng buhay na ito at ng buhay mong salita. Tulad po ng dati, o banal na Espiritu, pangunahan mo kami, turuan po kami, gamitin mo po kami po'y makikinig hanggang sa maging kalugod-lugod sa Diyos ang lahat ng aming masasabi, maya sa isip at pati po ang motibo ng aming puso. Kami po, kasama mga nakikinig, kasama namin ngayon, mga kapatiran, ay nananalangin din na nawapoy sa pagsasabuhay ng mensahe mo sa amin ngayong araw na ito, ay gayon din po, Lord, ikalugod mo, ikagalak mo, all for your glory in Jesus' name. And then, Amen. Holy Spirit, we need you in our life. So, ito na po sinasabi sa John 20:19 to 23. Nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Kinagabihan ng araw ding yon, ng unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroonan ng mga alagad, dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo." Pagkatapos sila hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo." Sa verse 23, kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan, ninuman ay pinatawad na ang mga iyan, subalit ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. John 20:19-23. Empower me, O Lord. Kanta nga tayo. Empower me, O Lord, please. Empower me, O Lord, With your Holy Spirit, empower me, O Lord, with your Holy Spirit. Bring out the best in me, O Lord, that I might serve you faithfully. O Lord, empower me, O Lord, empower me with your Holy Spirit. Bring out the best in me, O Lord, that I might serve you faithfully. O Lord, empower me, O Lord, empower me with your Holy Spirit. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Lord. Last breath of our Lord Jesus Christ, we celebrated it last Good Friday. Last saying niya, his 7 last word, which involve forgiveness, love, submission to the Father. John 20:19-23, yung kanyang mga resurrection to life in the presence of his disciples, seemingly about 10 of them. Ito naman yung some sort of bringing the spoils of war ba? Pwede ba matawag na spoils of war kasi victorious na siya. This is a gift from his victory over death. His will, his heart desires. At dito nga sa ating pag-aaral, it is involving the gift of reconciliation, yun ang peace, the gift of forgiveness and trust, yung mission,
commission natin, that is the purpose, at yung the gift of empowerment by the power of the Holy Spirit. Kaya nga ang title natin ngayon ay The Gift of the Resurrection, which is empowerment, or empowerment is the gift of the resurrection. So thank you, Lord. Most especially, Lord, we would like to thank you dahil kung wala nga po yung inyong resurrection, definitely there will be no ascension. Wala kang pagyakat sa langit, at kung kayo hindi umakyat sa langit, ibig sabihin noon ay hindi pa kami napapatawad ni Lord kung ang iyong pag-aalay sa aming kasalanan ay hindi ka binuhay. Tulad nga noong mga nauna namin pag-aaral na ikaw din na may bigay, kapag ka ang paring naghandog ay namatay, siya may kasalanan. Kung nabuhay, wala siyang kasalanan. But most especially, kung siya'y nabuhay, naging katanggap-tanggap sa Diyos din ang inialay niyang handog para sa kapatawaran ng mga taong kanyang inirepresent. So salamat, Lord, sa iyong patawad, sa iyong kapayapaan. So kung wala nga yan, walang nabuhay na maguli, walang akyat sa langit, pagkatapos ay walang bababa na Espiritu Santo. In other words, walang kulay ang mundo. Kung walang banal na Espiritu Santo, definitely wala tayo dito, Sister Cora. Amen. Praise the Lord. Wala ang bunga ng Espiritu Santo. Wala ang buhay ng Bible. Kung hindi ito hiningahan ng Espiritu Santo, we cannot call it the Holy Bible. Wala lahat yan. At salamat sa Diyos, at yun nga ay pinagtagumpayan niya sa buhay na maguli. Yung ako'y natutuwa, Sister Cora, ditong mga huling 2 linggo, na-experience ko talaga yung joy of the resurrection. Kasi ang joy ay mas malalim ang pinagkuhanan mo, mas kagalakang malaki. Para bang sabi ni Jesus Christ, sino sa dalawa ang higit na masaya? Yung mas marami po ang pinatawad. Parang dito, yung agony niya doon sa celebration ng Holy Week, kung yun ay kakalimutan mo, bawas daw yung joy ng celebration kasi merong negative na pinuntahan tapos nilagyan ka ng positive. Kaya ang lahat ng ito ay katagumpayan. Amen. Oo. So, last few weeks nga, 2 weeks na sunod-sunod, yung ating interpretation ng suffering of the Lord from the triumphal entry hanggang sa Holy Tuesday, hanggang eto na nga, yung Good Friday, namatay, Saturday, at ngayon muling nabuhay. Sabi mo nga ay higit na ang nakita natin, revelation, naramdaman, at ito tayo buhay. At immediately, kaya ako natutuwa, yung sabi mo nga, sister, ay application ito, pinadala tayo sa isang LSS, Yes. which is actually the outpouring of the Holy Spirit, the Pentecost, replayed, reenacted, in actual. At doon ay nakita namin yung mahigit sa 50 kaluluwa, na may katuwaan, may kagalakan. Sabi nga ni Sister Cora, hindi pala lang tayo, parang mag-lecture doon, witness, prayer warriors. Sabi po ni Sister Cora, tayo pala ay nabaptize na muli. Wala namang masama na mabaptize na muli kasi talagang kinakailangan hugasang muli ang ating mga paa dahil nagdudumi pa. So yun po ang mga experience at yung evangelization talaga ay kailangan. Mga kapatid, may mga susunod-sunod pa mga Life in the Spirit seminar ang ating community. Abangan po ninyo ang mga announcement sooner or later. At kung kayo po ay nasa area na yan, maganda po mag-prepare din kayo ng mga kaluluwang iimbitahin para po makasama natin doon sa mga Life in the Spirit seminar na yan. Para po yung the fruit of the resurrection ay mapalaganap nating lahat. So, sa bawat pag-alaala natin resurrection, sister, lagi nang pumupunta doon sa tanong na, totoo nga ba? Sana i-skip ko na ito kasi parang very familiar na. Pero hindi ko mapigilan dahil doon sa mga bagong natuklasan. Ang aking dumiin sa akin palagi, totoo nga ba na ito ay naganap? Ang pinagkuhanan ko ngayon ng katotohanan ay yung sinabi ni Pablo doon sa Acts 26:26, yung bang sa harap ni Haring Agripas, na siya ay tinatanong na ano itong mga ipinangalat mong ito tungkol sa pagkabuhay. Alam mo, sabi niya,
Nalalaman po niyo, Haring Agripa, ang tungkol sa mga bagay nito. Kaya malakas ang loob kong magsalita sa inyong harapan. Tiyak na hindi lingid sa inyo ang mga ito sapagkat hindi sa isang sulok lamang nangyari ito. Anong ibig sabihin noon? Yung kasing Calvary, hindi yun sa isang sulok, sa isang gilid, barangay, hindi sa laylayan ng langit. Ito ay major, kumbaga saan ay crossing pa nga yata ito kung saan napakarami ng tao, especially that day, kasi leading to the Passover celebration, maraming nag-uwian. So, be it the Israelites or the foreigners or even the Romans, alam na alam. Alam na alam ito. Ito'y hayag na hayag, naganap. At ang sabi nga niya, hindi po sa sulok naganap. Si Agrippa daw, accordingly, isang Hudyo rin. Kaya dapat alam din niya ito. So, yun ang isang nagpa-diin din sa akin. Kasi si Pablo among the apostles, sa yung, kumbaga sa pinakahuli. At mismong si Jesus Christ ang nagpakita sa kanya. Oo, no? Sa makatuwid, buhay talaga. Ang ating Diyos ay Diyos ng buhay. Yun ang isang nagdiin sa akin. Over and above sa lagi natin sinasabi na sa mga apostol, pagkatapos yung mga iba pa, kaya lamang, pati nga yung mga kalaban niya, di ba, naniniwala rin na nangyari ito Doon sa Matthew 28, 12-15, yung bang nagsumbong na, ang mga gwardiya, sabi, habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Hindi pala. Sa simula, nakipagpulong naman ang mga punong pares sa mga pinunong bayan at nagkanto silang suhulan ng malaki ang mga kawal na nag-report. At ito ang sabi nila, habang natutulog kami, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala kung makarating man ito sa gobernador. Kami ang bahala sa kanya. Tinanggap na mga bantay ang suhol at gan nga kanilang ginawa. Kaya magpahanggang ngayon, ito rin ang pinamamalita ng mga Hudyo. Nung tayo nasa Holy Land, kapansin-pansin na parang yung lugar na yon ay marami ang nabura sa kasaysayan ni Lord in terms of location, in terms of dito nga ba talaga pinanganak, dito nga ba namatay, ito ba ang Calvary. Parang may nagtanong nga are you sure na ang inyong pinuntahan na yun na nga? Hindi kaya yan ay, kumbaga sa ay man-made na for the purpose of tourism, parang ganon. Pero alam, ikaw, tayong lahat na nagpunta nun, kahit na ganon, I feel the Spirit of the Lord. Siyempre, feel mo rin yung spirit ni Lord doon. Yung pagyuko mo lamang doon sa niyuyukuan para mabot mo yung kaunting butas na yon. The Spirit of the Lord is there. Sa ano man ang sabihin na wala na yung mga makikita kang... Kahit nga yung tourist guide natin, iba rin yung kanyang pananaw pero yung sa atin, ang yung naramdaman natin iba. Kaysa nararamdaman kasi naman Muslim naman yung ating tourist guide, kaya meron din siyang evangelization na ginagawa. Hindi naman, I think he's very, very parehas. At every now and then, ibinabalik niya doon sa neutral corner. Ano pangalan niya nung ating na yun? Si Caleb. Si Caleb, Pastor, Si Talib, hindi Caleb. Yun. Isa pang reason kung bakit ito nga ay totoo at kapanipaniwala. Kasi before that happened na mabuhay si Lord, sa Matthew 27:62-67, yun ay Sabado. Kinabukasan, pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-sama nagpunta kay Pilato ang mga punong parit, mga Pariseo. Sinabi nila, naalala po namin sinabi ng mga mapagpanggap na yon nung siya nabubuhay pa. Say, muling mabubuhay pagkaraan ng 3 taon. Kaya pabantayan po niyo mabuti ang libingan hanggang sa 3 araw. Baka pumunta doon ang kanyang mga alagad at kunin ang bangkay at pagkatapos ipamalita siya ay muling nabuhay. Ang pandarayang ito ay magiging masahol pa kaysa una. Sinabi sa kanila ni Pilato, kumuha kayo ng mga kawal at pabantayan niyong mabuti ang libingan. Kaya pumunta nga sila roon at tiniyak na hindi mabuksan ang libingan. Nilagyan ng tatak na batong panakip sa libingan at pinabantayan ito sa kawal. Accordingly, 3 sets every 6 hours nagpapalit ng bantay, relyebo. 1 platoon per session. Kaya, imposible. Tinakpan, tapos nilagyan ng silyo. Pagka yan daw nagkameron ng putol,
kung sino mang gumawa noon, kamatayan ng hatol. So even the unbelievers believe na si Jesus Christ ay mabubuhay at ito nga nabuhay. So yun ang para sa akin, Sister Cora. Ikaw ba meron ding some sort of parang realization? Ano ba nagpapatibay sa iyo na si Kristo talaga nabuhay according sa nababasa sa Bible? Ay, marami kasi lalo yung meron tayo yung ating mga apostoles, di ba? Kahit ang mga apostoles na iniwan si Lord, di ba, iniwan nung siya ay naghihirap na. Pero, nung mabalitaan nilang talagang nabuhay na muli ang ating Panginoon, ay lumakas ang loob nila. Okay. At sila nga ay naging martir. Sabi, babasahin ko ito. Sabi nga dito, ang mga, sabi may kasabihan nga, sabi noon may kasabihan, ang mga tao ay mamamatay para sa pinaniniwalaan nilang totoo. Gayunman, hindi sila namamatay para sa alam nilang isang kasunangilingan. Hindi lamang nagpatuloy ang mga apostol na ipangaral ang muling pagkabuhay ni Kristo, namatay pa nga silang kaisang sa pagkait nito. Ang mga kalalakihan ito ay nabago mula sa mga mananampalataya, mananampalatayang mga duwag sa mga natakot na sa pagkabuhay ni Jesus. Katulad ni Pedro, si Pedro ay namatay sa krus ng pabaligtad. So, pinahirapan muna siya, binugbog hanggang sa siya ay ipako sa krus na patiwarik, pabaligtad. Sabi nga, sa Batanggenyo, patiwarik ang tawag, pero ang sa iba, ang tawag di pabaligtad. So, di ba si Kristo ay nakagayan, pero siya nakabaligtad. Ang isa pa dito ay si Andres. Si Andres ay pinako sa krus na yung hugis ekes naman na krus. So, napakahirap din nung kanyang ang kamatayan yon. Si Santiago na anak ni Zebedeo ay pinugutan naman ang ulo. Si Juan ay tinapon sa kumukulong langis at pagkatapos ay itinapon sa isla ng Patmos. Pero siya'y nabuhay. Yun ang miracle na pinagkaloob kay Juan. Si Felipe ay hinampas at pagkatapos ay ipinako rin sa krus. Si Bartolomeo ay binalatang buhay at pagkatapos ay ipinako rin sa krus. Napakasakit noon yung babalatan ka. Si Mateo ay pinugutan din ng ulo. Si Santiago, ang kapatid ng Panginoon, ay itinulak sa tuktok ng templo hanggang sa siya ay namatay. Si Tadeo naman ay siya'y namatay sa pamamagitan ng mga pana. At si Marcos ay kinalagkat sa kamatayan. So hanggang sa siya ay mamatay. At si Pablo ay pinugutan din ng ulo. Si Lucas ay ibinitin sa isang puno ng olibo. Si Tomas ay siya ay sinebat hanggang sa siya ay mamatay at siya ay itapon sa isang horno. Alam naman niya natin ang horno, apoy din yun, may apoy. Amen. So, napaka laki ng ginawa rin na nitong mga apostoles na ito talagang nung una naging duwag sila pero lumakas ang loob nila, naging matapang. Kaya nga sila sa tapang nila sila ay hindi sila na matakot na sila mamatay ng gayong mga Amen. paraan. So yun ang sa iyo. Mas dumidiin Yes. sa iyo na ang dating mga duwag ay naging tumapang, matapang matapang. up to the extent ng kamatayan. Sino nga ba naman ang mamamatay sa isang isang principle lang, isang tao lang o isang anuman na nagaganap. Kung ito'y walang katotohanan, ay isa kang hangal. At kung katotohanan man, kung ang pananampalataya may hilaw sa mga taong yan, hindi ka rin magpapakamatay. Ay yung ating pambasang awit. Ang mamatay ng dahil sa iyo. Dahil sa iyo. May cause yun, may reason. Yung pagmamahal sa bayan. Sa bayan yun. At kung sa iyo ay may sisikil, ang mamatay ng dahil sa iyo. Kasamahan din. Pero higit sa lahat, ang pagmamahal sa Diyos, yun ang talagang Yun ang worth na. pinaka-importante. At yun ang iyo naman, ang sa akin ay mga witnesses, ang siya na may mga naganap sa mga dating tuwag. So, puntahan natin yung lesson doon sa John 20:19-23. How the Lord meet His disciples in group for the first time. This is the second time na makita ni Pedro at ni Juan, ni Maria Magdalena ang ating Panginoon.
Pero yung first time, sa John 20:19-23, sila yung nagkaipon-ipon na doon sa itaas. At it seems that before that, dahil sa nangyari, nagkanya-kanya na ng lakad. Pero nang mabalita na nabuhay ang Panginoon, para bang nagkameron ng magkita-kita kayo. Siguro may nag-lead, magkita-kita tayo kasi sabi ni Lord kay Mary Magdalene, sabi mo sa mga apostol, ay yung sa isang version pala, lalo na kay Pedro, simbolo ng pagpapatawad eh. Ako yung una sa Galilea, magkita-kita tayo doon. Ito, nakita-kita sila. So ano ba yung pamamaraan ng siya ay nagpunta roon? Kinagabihan ang araw ding yun, noong unang araw ng linggo, habang nakasara ang pinto, ang bahay na kinaroon ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. So, sarado lahat. Hindi basta building yun, hindi basta wall yun na thick wall yun. Pagkatapos ang pinto noon ay makapal na pinto, kahoy, kung hindi man bakal. And yet, here is Jesus, biglang-biglang dumating sa kanilang kalagitnaan. So, anong ibig sabihin nito? Naroon na siya sa kanyang resurrected body, yung glorious body. He can reach you and reach you into your anywhere and anytime. There is no place where you are and no depths of personhood that you are in which Christ cannot penetrate you. Kahit pa ano ikaw, kahit pa makapal ang kasalanan nakabalot sa iyo, kaya kang puntahan ng ating Panginoon. Omnipresent nga siya eh. So, but still, ang isang katotohanan din dito, He cannot and He will not violate yung ating gift of free will, yung ating kalayaan na magpasya. Kasi sabi doon sa Pahayag 3:20-21, sabi dito ay, tingnan mo nakatayo ko at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Ang magtatagumpay, bibigyan ko ng karapatang upo sa tabi ko sa aking trono. In other words, sige lang, pasok siya sa simbahan, pero ang sino mang magpapa-welcome sa kanyang puso, sarili, yun ang tunay na tumanggap. Still, ang sa ating Panginoon, yung free will, inirerespeto niya. At nakakatuwa, yung ating free will na gift naman ni Lord sa atin, talagang ginagamit natin, mapapurihan ng ating Panginoon. No? So, ano bang ibig sabihin pa nito? Siya ay tumayo sa kalagitnaan, in the middle, in their midst. No? At ano nang ibig sabihin doon? We have a God na hindi abot tanaw lang, hindi yung tinatanaw lang tayo, talagang nasa kalagitnaan natin. At ang sabi nga doon sa Matthew 18:19-20, tandaan ninyo kung ang dalawa sa inyo nagkakaisa dito sa lupa, sa paghingi ng anuman, ito'y pagkakalob sa inyo ng aking Ama na nasa langit, sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkatipon-tipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. In our midst. At nakakatuwa, the Holy Spirit is with you, the Holy Spirit is me. So this is a very strong force. There is really a power sa dalawang nakakasundo sa ating Panginoon. May nakita lang ako kasi kahapon din-discuss somehow natin yung tungkol doon sa resurrected body, doon sa glorified body. Ang nakita ko doon, ang characteristic, yung naglalagos na resurrected body, ito kumbaga bumalik doon sa pagiging immortal, yung walang kamatayan, yung incorruptibility, yung freedom from decay, hindi na mamamatay, hindi na mabubulok. Meron pang sinasabi na entirety, yung kabuuan, restitution of the limbs, the distinction of the sexes, and the perfection of the senses. Maliban siguro kay Kristo, nananatili ang sugat sa kanyang palad, sa kanyang tagiliran, sa kanyang paa, upang magpaalaala sa lahat yung ginawa niya sakripisyo. So, para makita nila yung prueba na siya yun. Yeah, pero sinasabi, ito daw ating glorious body na naghihintay sa atin in its entirety. Yung kumbaga ikaw ba ay kung tanggap na cremation, ay ba hindi naman durug-durug ang katawan mo, yun daw ay talagang buong-buo. At kung anong sex mo, yun, male, female, wala nang blemish kasi nasa perfect place na tayo eh. Ano bang sabi doon? Ito raw ay excellent physique, yung pangangatawan, yung physical beauty. The most beautiful thing that could happen to your figure. Di ba kayo nagagano sa Ria, tinuruan ka, yung picture mo, Para magkameron ka ng iba't ibang klase na itsura. Oo, TikTok ba yan? Hindi yun. TikTok nga yata yun. Oh, Sister
Sister Sally, nakita ko yung pinakamaganda. Tsaka si Sister Jennifer. Oh, Ang Sister madami ko Jennifer. nakikita. Oh, anyway, wag nang pagpumilitan. Doon na lang tayo sa ating glorified body. Yan ang perfect you. Yan ang sinasabi, perfect Walang you. blemish Oo. talaga. Tapos, ito daw ay impossibility. Yung bang freedom from pain and passion deriving from the perfect submission of the body to the soul. Impossibility. Impossibility. So, wala ng pain, wala ng passion. Kasi ang ating body ay submitted na to the soul and of course the Spirit of the Lord. Meron pa sinasabi na may ito para bang clarity or glory. The bodies of the saints will reflect the light, the inner splendor of the soul. Therefore, in the body that will come for the incarnate words of Jesus Christ, nagniningning. Parang hindi mo matingnan, ganun ba Hindi yun? naman matitingnan, pero hindi mo na makita yung may kaunting dilim, may kaunting simangot, at talagang nag-radiate na. Kaya Kasi nga, it's from the heart. Clarity. Oo. Clear. Very clear. Just like the Lord. Yes. Just like the Lord. So, agility. Ito daw ay, the glorified body will be able to move rapidly, maliksi from one place to another in the space. Ano ba tawag doon? Hologram ba ang tawag doon? Yung mabilis, di ba? Oo. Meron. Parang wala nang gram kang sasakyan pag kumbaga gusto kong pumunta roon, gusto kong pumunta rito, o naroon ka na kaagad. Agility daw ang tawag doon. At merong isa, yung subtlety. Subtle, pero subtlety. Subtlety. Ito daw yung the faculty to penetrate everything. Penetrate, katulad ng kay Lord. The glorious body penetrates without difficulty or mutual damage. If I want, I can penetrate through the body of Sister White. Pero hindi siya masasaktan, hindi siya madadamage. If I want to eat, if I want to drink, I can, mahahawakan ko. Hindi katulad na, baka mag-penetrate, wala ka nang mahawakan. So according to the desire of your heart, yun ang magaganap. Mahawakan mo ang isda si Jesus Christ, kumain. Tapos ito, ipinahawakan sa mga apostol yung kanya mga sugat, nahawakan. Yung pala yung subtlety. Well, nasabi lang kasi napakaganda rin nating asam-asamin na one time, one day, ito pala tayo, katulad ng resurrected body ni Jesus Christ in His time, in His second coming. So, thank you, Lord. Yung empowerment, ang ating topic for today, yun ang isa sa gifts of the resurrection, the empowerment that is given to us. The first one is, this is a gift. Yung gift of peace, sa John 19:21, ang sabi niya doon ay, peace be with you. Sa 19, inulit pala ito 3 beses. John 9:20, 19, verse 19, verse 21, verse 26. So, Jesus begins by giving His peace. Ito yung kanyang word na binitawhan nung naroon na siya sa harap ng mga apostol. Ang pagbating ito daw ay napaka-ordinaryo sa mga Israelita. Each time, wherever you are, peace be with you, peace be with you, napaka-ordinaryo. Pero kung sa konteksto ng pagkakasabi ngayon ni Jesus Christ dito, medyo mabigat ang ibig sabihin nito. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi nga, worried ang mga kaharap niya eh. Takot na takot eh. Kaya ang dapat na unang salubog mo sa kanila ay, peace be with you. Ano kaya at ang ginawa ni Jesus Christ? Pedro, ka, anong ginawa mo sa akin? Matindi lalo yun, ano? Matatakot Kayong si lahat, Pedro. kayong lahat. Nasaan kayo na kayo nagdurusa? Walang peace, walang reconciliation, hindi tunay ang love ng resurrection, ano? So yun ang niyan, confused, takot, tapos ay nag-aalala kasi na alam nilang hinahunting sila ng mga Hudyo before, lalo na ngayon, baka lalo na lang i-propagate yung kanilang pananampalataya. So yan ang very reason. Bago siya namatay, may pangako siya. Sabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Yung sa John 14:27. John 16:33. Sinasabi ko ito sa inyo upang inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. At magdaranas kayo ng kapaghatian sa sanlibutan ito. Ngunit tibayan niyo yung loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. At sa John 16:20, Jesus warned the disciple that they would weep and mourn and experience pain, but He promised, your sorrow will be turned into joy.
kung medyo mahirap ma-recall yung mga bagay na narinig mo na, kung ikaw ay worried very natural sa tao yon. Kaya ito, sinasabi lang niya, peace be with you. Ngayong siya umakyat na, nabuhay na maguli, ito na nga ang nangyari sa kanya. Ang will ni Christ for His people is that they would be at peace. Notice that the fear is the first thing that Christ addressed. Shalom. Shalom. Yung shalom daw, sa pagkakagamit dito, hindi ito yung lack of conflict, not even the necessity of unity. Ang pagkakasabi daw dito ay, ito yung peace in the sense of inner tranquility, calmness of the heart that is settled and at ease. It is a peace as opposed to fear and anxiety that Jesus is offering. Parang kalmante. Hindi yung may conflict. Magbati na kayo. Hindi. Individual inner peace ang dinidiscuss dito ng ating Panginoon. So therefore, ito yung epitome of all the blessings that the kingdom of God brings, yung peace na yan. Ito yung pantapat doon sa sinabi ni Jesus Christ sa cross, it is finished. There's nothing left to do. You have peace. Wala na tapos na, you must have peace. Sa Isaiah 9:6, Jesus is the Prince of Peace. Actually, ang ini-offer niya ay, receive me. Peace be with you. Ako ito. Yun ang halos isabihin niya. So, let the peace of Christ rule in our heart. No? Let the peace of Christ rule in our heart. In whatever you do, in words or in deed, do it all in the name of the Lord, and it will rule our heart. Sa Lucas 10:5, pagpasok niyo sa limang bahay, sabihin niyo sa maghahay, nawa ang kapayapaan ng Diyos. Maganda rin yun. Nagagawa ba natin yun sa mga prayer meeting o hindi man, pumunta tayo sa isang bahay, bumisita. Maganda rin ang bati, peace be with you. Peace be with you. No? At ang isa daw, ibig sabihin naway maghari si Kristo sa atin, sa inyong bahay na ito. Praise the Lord. Noon, kailan, sister, sa simbahan, di ba? Pero sa simbahan, iba peace be with you. Tanguan lang. Diba? Napansin mo rin? Yes. Parang gano'n. Pero mga kapatid, Pag dito sa atin, opo, iba na. pasensya na po, medyo pumasok po uli yung humor, pero wala naman pong ibig sabihin. Kami naman po gayon din noon, pero ngayon ay Iba nagkakaroon ng ibang meaning. Sa lahat, pati ang ating mga kapatid sa Catholic Church. Kasi nga, spread na rin yung work of the Holy Spirit, yung renewed Christian, renewed Catholic, nandun na rin at nagbibigay na ng meaning sa bawat salitang binibitiwan. So, how do we get that peace of Christ? Paano ba ito napapapunta sa atin? Uy, thank you, Lord. Sabi dito, we don't initiate peace with Jesus by our action. He initiate peace with us. Sabi nga dito, pagpasok niya, sumainyo ang Panginoon. Hindi nagsasabing, sorry po, Lord. Sorry po. Hindi na. Peace be with you. Siya nag-initiate ng lahat ng ito. 2 Thessalonica 3:16, ang Panginoon pinagmumulan ng kapayapaan ay siyang nagkakalaw sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng paraan at pagkakataon. Naway sumainyo lahat ang Panginoon. Isaiah 41:10, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita, tutulungan, ingatan, ililigtas. The peace that Jesus offers the disciple is the peace that He accomplished when He died for them on the cross. Sa Isaiah 53:5, ang sabi niya, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya nasugatan siya at binugbog dahil sa ating kasamaan. Kaya gumaling dahil sa pahirap, dinalin siya ang mga hampas na kanyang tinanggap. Short of saying na, ako ang namatay, ako ang sinibat, ako ang inyong iniwanan, ako napako sa krus, akin lahat. Kaya ang kapayapaan na natatanggap natin noon at ngayon, galing lahat sa ating Panginoon. Bunga ng kanyang pagkamatay sa krus, bunga ng kanyang pagkabuhay na maguli. So, ito ang desire ng ating Panginoon. Kaya lamang ang sabi, ito daw ganito ay hindi magiging automatic to the 100% pagka-peace. This need daw to be cultivated. Ano ba ibig sabihin ng cultivated? An example is, yung the following Sunday, di wala si Tomas dito. Yung sumunod na Sunday, nagpakita, kompleto na halos siya, less one. Si Judas pala wala rin. So, noon, maroon pa rin agam-agam, takot pa rin sila. Kaya again, peace be with you.
ipinakita uli ang sugat, kamay. Panginoon ko at Diyos ko, naniniwala ka ba dahil nakita mo, mapalad ang mga hindi nakakita at naniniwala. Mga kapatid, sila yon, tayo rin yun. Sinasabi, napakapalad natin. Naniniwala tayo kay Lord kahit hindi natin siya nakikita. So, purihin ang ating Diyos at yon ang pinaka-pundasyon ng namang bagay na gagawin pa dito sa atin. So, mga kapatid, ano ba yung... Kasi ang kasalanan talaga nagwasak na relasyon. Relasyon natin sa Diyos, relasyon natin kay Kristo, sa ating sarili, sa ating kapwa. May nakita ka ba tungkol sa doon sa parting ito ng aralin, yung sa application? Ano ba yung mga kapayapaang napagtagumpayan ni Kristo? May 4 ako dito na sabi nga napagtagumpayan, sabi mga kapayapaang napagtagumpayan ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. Unang-una dito, yung kapayapaan sa pagitan natin at ni Jesus. Sabi nga dito sa John 20:19, "Peace be with you. Hipuin ninyo ang aking sugat, katiyakan, hindi multo." Ibig sabihin, siya ang nag-initiate ng oras na iyon na siya ay nandoon. Tiyak na siya ay, di ba, ang mga tao, mga apostoles, takot na takot lalo si Pedro. Ang ginawa ni Lord noon, instead na siya ay pagalitan, ibig sabihin, yung binigyan sila ng kapayapaan. Sabi nga, love does not keep records of bad things sa 1 Corinthians 13:5. So, yun ang isang magandang halimbawa. Sabi, is standing there among them, offering them himself as a friend and a helper, not a judge. Sa Juan 15:15, "Hindi ko na kayo tinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, ituring ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama." Ang padalwa naman yung kapayapaan sa pagitan natin at ng Diyos Ama, yung peace between us and God. Sa 2 Corinthians 5:19, ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. Nawala na ang puot ng Diyos, lahat na nagiging sanhi ng away ay away sa pagitan ng Diyos at tayo ay kasamang ipinako na sa krus. Yan, sister, ang susunod na lesson natin, yung propitiation. Yes. Propitiation. Propitiation. Yung wrath of God. Yes. Napawi. Ang patatlo naman, yung kapayapaan sa pagitan ng mga tao na nakay Kristo na. So, peace between us and others who are in Christ. To be reconciled to God is to be reconciled to all who are reconciled to God. Sa Efeso 2:14-16, "Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga Hintil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at sa muling pagkabuhay, winakasan niya ang kanilang alitan. Pinagkasundo sila ng Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan." At ang panghuli, yung kapayapaan sa pagitan ng ating sarili. So, peace between us and our own souls. Ilan sa atin ang hindi pa mapatawad ang ating sarili dahil sa nangyari sa ating pamilya at sa mga iba pang nangyayari sa buhay. Kahit na napatawad na sila ng kanilang mga anak, minsan ang sarili ang mahirap mapatawad. Sabi nga nito, may kaunting sharing nga, yung may pamangkin si Pastor JB na hindi siya nakatapos ng pag-aaral. Lagi niyang inuulit-ulit, lagi niyang inaawit yung, kung ako sana'y nakatapos ng pag-aaral, dahil sana'y meron na akong dangal na maihandog ko sa iyo at ito ipagyayabang. Yun lagi inaawit ng pamangkin niya. Pero nakagraduate na siya, sister. Kung siya'y narito pero kahapon. hindi siya gumaduate ng college, pero gumanda ang buhay. Gumanda naman ang buhay. Napapunta Dahil, kay Kristo. napapunta. Sabi nga dito sa Hebrew 9:14, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu. Iniaalay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budi, sa mga gawang walang kabuluhan,
upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Kaya ito yung 4 na kapayapaan na sa atin na binibigay na pagtagumpayan na ni Jesus sa muling pagkabuhay. Okay. Baka pwede mong i-evaluate pa rin para Oo, oo. malinaw. Ang hindi daw ibig sabihin nito ay yung patawarin mo yung sarili dahil sa nagawa. Hindi ibig sabihin ay yung nagawa mo, it's okay. Para bagang, konti lang naman ang nagawa. Para bang, hindi, it's not okay. It's not desirable. Pero ang sinasabi lang dito ay, yun daw pasinasin ay must cease to be painful. Hindi na dapat ito na, well, anyway, naroon pa rin ang sakit. Kung minsan ito ang magpapahirap sa iyo, magpaparalyze sa iyo, hindi ka siguro alipin ka pa rin nito, hindi na katulad nagbumukmok siya sa sulok, baka hindi ka patulugin ito. Yung pain may not be taken away immediately, but the penalty is taken away immediately through Jesus Christ. Maalala mo lang yung resurrection, wala na yung penalty. That is why mayroong katiyakan na maghihil ito. Kung ako'y tinanong kahapon ni Sister Rhea, kung ano yung aking before and after, yung ako ay maramdamin. Ano, Sister? Matampuhin. Matampuhin. Yun, matampuhin. Matampuhin si Opo. Pastor kay mga anak niya. Sabi niya, katulad isang araw, thank you Lord. Oo. Nagtampo siya sa kanya kay Apple. Wala nang naming ano. Baka marinig Thank you Lord. peace be with you kami noon Anyway, well, Saturday that night, late nang dumating yung ilang grupong mga anak ko, ako'y bumaba pa, ayusin ang parking ko lang sa traffic sa parking. Sabi ko, yung maliit sa labas, yung malaki sa loob. Para bagang hindi ako pinansin, para bagang tuloy-tuloy lang siya. Umakyat na ako, mas maloob ko. Nang sila umakyat doon, nagawa na tuloy ako ng lesson, wala naman akong maisulat. Pero hindi siya umiimik. Hindi ako umiimik. Kaya halatang Pero halata alam ng ko, anak. may nanunukso sa akin. Yan ang sakit mo noon. Papayag ka bang alipinin ka pa rin ng kaaway dyan? Pinipilit kong hindi. Pinipilit kong kumanta. Pinipilit kong ano. Well, anyway, hanggang sa umaga, nakatulog naman. Ando na kami sa fellowship sa Quezon City. Thank you, Lord. Ang naging programa namin, kantahan. This is how to celebrate the goodness of the Lord. Basta lahat ay nagkantahan na. Pagkatapos, the word. Nung word na, brown out. Biglang nag-brown out. May parusa. Sabi ko kay Pastor, nako, ayan yung lesson natin. Nagtampo Anyway. ka kasi. So, yun ang ano ko. Iniingat-ingatan ko. Thank you, Lord. Wala naman ako sinasabing salitang mabigat. Pero halata yun yung sa loob ng puso mo. So, mas mabuti pa. Parang mana ko sa inay. Hindi na mamalo, hindi nagagalit. Pero, Hindi nagsasalita. hindi sasalita. Pero pagka yun ay umiyak na, wala na. Tapos na ang boxing. Tamimi na lahat doon. Anyway, naulit ko lagi ako kasi meron pang isa, yung peace with the world. Kasi ang buong mundo kaaway pa rin natin kapayapaan sa pagitan natin sa mundo. Colossus 1:19-20. Sapagkat may rapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak at sa pamagitan ng anak niloob ng Diyos ng lahat ng bagay maging sa langit at sa lupa ipagkasundo sa Kanya. Nakamtan ng kapayapaan sa pamagitan ng dugo ng Kanyang anak na nialay. Sa Kawikaan 16:7, kaya ang buhay ng tao ay kalugod, kung ang buhay ng tao ay kalugod-lugod kay Yahweh, maging ang mga kalaban sa Kanya ay makikipagbati. Pati kaaway makikipagbati. Si Lord ang common So, itong gift of peace is foundational. Ito yung root ng anumang bagay. You cannot do anything progressively kung wala kang kapayapaan. Hindi ka makapaghanap buhay, hindi ka makagawa ng lesson, kung wala yung foundation ng kapayapaan na galing sa Diyos. So, kung ano man, itong pagsumikapang makuha, mapuntahan, and it really works. Because itong peace is first and is free because peace is the Lord Jesus Christ. Kaya pag ito itinatwa mo, ay itinatwa mo si Jesus Christ. Thank you, Lord. So, last 9 na, Sister Wife. Siguro tayo ay mag-break muna. Break muna, may mga may birthday. Medyo naapektuhan ako ng sinabi mo Kaya, happy birthday muna tayo, Sister. Okay, thank you, Lord. Birthday. Ito yung mga may birthday. Happy birthday kay Brother Rael Escondo. Sister Yolanda Dalangin, ang Yes. mami ni Susa. Sister Honey Villaflores, Brother Marco Rubia,
Sister Princess Angkaya, Angkaya? Brother Jogo Belmonte. Okay. So, this April 2 to 24, ang April ating 2. mga celebrators ay sina Sister Lilia Ananyano, si Anyano, sina Brother Rail Escondo, Sister Yolanda Dalangin, Honey Villaflores, Brother Marco Rubia, Sister Princess Angkaya, at Brother Hugo Belmonte. Happy birthday to all of you. Thank you, Lord, and God bless you more. Take it Andiyan na away, si Brother Bong. Dumating na ba si Brother Bong? Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday! Enjoy your special day. Yon. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. Nawala lang po ng sounds yung aking system, kaya eto, mabuti talaga dalawa palagi sa paghayo. Diba? Okay. So, our new song for the week, Panginoon, Aking Diyos, composed by Sister Nicole Villanueva of San Pablo, at arranged by Brother Jess Atienza. Sa hinawa ng lakbay na to, di ka na akong sumuko. Ang landas walang patutunguhan. Ano ba ang kahahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan. Binigyan niya ng kapayapaan. Sa hinaba ng lakbay na to, munti ka na akong sumuko. Nas walang patutunguhan. Ano ba ang kahahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan. Binigyan niya ng kapayapaan. Ang pusong sabik sa iyong pagmamahal. Panginoon, aking Diyos, punong-puno ng pag-ibig, ika'y nasa isip, ikaw ang daan sa buhay ko. Panginoon, aking Diyos, siya ang tanging Panginoon, mapaghala
sa buhay ko, Panginoon aking Diyos. Siya ang tanging Panginoon, mapaghalan, 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 Thank you, Lord. Salamat sa kapayapaan. Ang ganda ng awitin. Praise the Lord. Patuloy po natin, kanina, ang una nating nakitang empowerment, yung empowerment of peace coming from the Lord Jesus Christ. Ngayon naman, ang pangalawang empowerment, yung empowerment of being commissioned. Kumbaga sa this reconciliation will lead to the full trust of the Lord sa atin. Kaya tayo binigyan ng mission at yun ang purpose, yung kanyang sinasabi na ito. Sa 21, muling sinabi ni Jesus, sumayin niyo ang kapayapaan, kung paano sinugo niya ako sa Ama, isinusugo ko rin kayo. Yun ang ating mission, yun ang purpose na kanyang sinasabi. So, Jesus Christ came to this world with a mission. It's mission that began the very heart of our Lord Jesus Christ. This is to accomplish redemption, and here the Son sends those given to Him by the Father to engage in the work of bringing the redemption He has earned to others. So yung redemption natin, it is finished doon sa cross. Ngayon naman, sa kanyang pag-alis, ibinigay na sa atin ngayon ang baton. We must continue that assignment. Yun ang mission natin. At ang sabi nga natin dito ay, God was the very first missionary. God is a mission to set this world right, to redeem this broken and sinful world to what He intended to be. At yan yung sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakameron ng buhay na walang hanggan. So ito na tayo, and then after 40 days or so, yung God ascended into heaven, 10 days after, ito na, bumaba ang banal na Espiritu Santo. At bago siya umakyat, ang sabi niya sa Matthew 28, yung Great Commission natin, verses 19 to 20, kaya't humayo kayo, gawin yung alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismo nyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan nyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa tapusan ng mundo. Short of saying na tayo ngayon ang representative, tayo ambassador ni Jesus Christ para dito. This is now to ascertain, to reiterate yung kanyang sinabi na, as the Father sent me, I send you also. To complete, not to complete, but to continue. Complete na yung kanyang mission. Ang atin lang ay to continue. Yung word na apostle, literally means one who is sent. Pag sinabi palang apostol, ito palang ibig sabihin ay ipinadala, sinugo. At yun ang word na disciple, ang ibig sabihin naman ito ay one who learns. So, yun pala ang growth. For the last 3 years or so with the Lord, ang ating mga kaibigan ni Kristo ay mga disipulo. They listen, they learn, and they were able to understand many of the teaching of our Lord Jesus Christ. But they were not given the opportunity to do what the Lord is doing. Ngayon, after that, and then the Pentecost, yun na, nagkameron sila ngayon ng buhay, nagkameron sila ng tibay, at ginampanan na nila at tinuloy yung pinagagawa ni Kristo sa kanila. By His word and His example, He has taught them about the kingdom of God and about our Heavenly Father's purpose for them and for the world. Now, itong mga disipulong ito become the apostles. Mga kapatid, tayo po ay mga disipulo, and at the same time, continuously tayo ay apostles kasi tayo continuously learning, and then we are being sent. Thank you, Lord. So in other words, we are all apostles, members of the Apostolic Church. We are the sent out people of God, with a mission that comes straight from our crucified and risen Lord. Our commission, our mandate comes from the risen Lord. We are the sent out army of the Lord. So,
Laging dapat may purpose ang buhay. Ang kabaligtaran kasi noong walang purpose in life is aimlessly drifting. Kaya dapat ito'y maging malinaw sa atin. Kasi ang puso ni Jesus is to give us peace and then empower us by sending the Holy Spirit so that we can send us to this mission. It is to use your life to make an eternal difference in the lives of others. Yung lahat ng iharap sa atin ni Lord, meron tayo ngayon doong dapat magandang response, na maging encourager tayo, na maging tulay tayo, daan, ilaw, at asin para ang Diyos ay makita sa atin. And in so doing, nagtatagumpay somehow ang continuity ng assignment sa atin ng ating Panginoon. So, ang pantatlo ngayon, yung empowerment ng talagang power, yung the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sa Gawa 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So when we say the power is of the Holy Spirit, the Holy Spirit, yun ang power na binibigay sa atin. Kaya mga kapatid, ito'y napakalaking pagpapala doon sa resurrection na yon, na kung hindi naganap, walang pagbalik ng Espiritu. Pagdating ng Espiritu Santo, wala tayong katulad ng dinanas ng mga apostol na yon. Dati duwag, ngayon naging very, very bold, at walang makakahadlang. Sabi ngay, ni sibat, hindi pwedeng humadlang sa kanilang gawain na tinanggap nila bilang napakadakila, honorable, at napaka-divine na assignment. Heaven was going to pour out the Holy Spirit when He ascended into heaven. So, ibig sabihin, itong sinasabi niya na to, para bang ito ay parang isang pasabi sa kanila na pagdating ng Holy Spirit, yun naman ang pouring out sa lahat sa atin, ibubuhas ang Holy Spirit. The work of the Holy Spirit that Jesus gave us is that He make us able to do what are simply hindi natin kayang gawin. Dito yung power na sinasabi niya. Merong reflective question sa mga bagay na ito. Kasi yung ba daw paghinga at pagbibigay ni Kristo ng Spirit sa kanyang mga alagad noon, ay nangangahulugan ba na yun na ang kumbaga sa ay mini Pentecost? Yung ba ang sabi ng iba, ganun daw. Meron na bang iba nagsasabi na ito daw naman ay para to prepare the apostles, the disciples, sa pagdating ng tunay na Espiritu Santo. So, well anyway, meron lang akong nabasa at ito'y aking pinaniniwalaan. Ang sabi ng author, sabi niya ay, may kukumpare ko ang paghingang ito, breathed the apostles, ni Kristo, doon sa Genesis 2:7, nung bang likhay ng tao, mula sa alabok, inihugis, hugis kawangki niya, at pagkatapos sa hiningahan sa nostrils, binigyan ng buhay. In other words, during this period of time, ito'y nagaganap sa mga apostol, walang kabuhay-buhay ang mga apostol. Practically sila halos ipatay na. Walang gumagalaw, walang pag-asa, walang direksyon ng buhay. So yung breathing out ng Holy Spirit sa kanila ni Jesus Christ, biglang nagbago, biglang nabuhay sila. At yun nga, ang sumunod dito, wala nang hadlang nakaabot sa atin sa mga hintil. Parang nga ang Bible, all the words in the scriptures is breathed by the Holy Spirit, by God. Kung hindi ito hininga ng Espiritu Santo, this is mananatiling libro lang, aklat lang, hindi holy. This will not become a holy Bible kung wala ang ating Espiritu Santo. So, together with our experience as a born-again Christian, nung tayo binyagan, hiningahan din tayo ng Holy Spirit. And I do believe, sabi nga ni Sister Cora, doon ako'y parang nagpabinyag din, na regenerated, parang i-charge uli yung nangihinang mga decision, kaluluwa. At that is very, very true. Kaya nga mga kapatid, itong ating ginagawang ito, na paghayo at paglalapit sa ating Diyos ng mga kaluluwa, kalugod-lugod sa Kanya. Kaya yung kaluguran niya, kaluguran na din dapat natin. Then speaking of the new life, yung tulad ng nasabi kahapon din yata ni Sister Rhea, doon sa baptism natin, we are given the new life of Christ Jesus right away. New life right away. This new life doesn't begin in heaven. It begins here on earth through the gift of the Holy Spirit given to us in our baptism. We have a new life if you will receive, if you believe, if you are baptized by the Holy Spirit.
through the Holy Spirit. So, dito na nagsisimula. Huwag nang pipigilan kasi this is free. Ang sino mang nakipag-ugay kay Kristo, isa ng bagong nilang, wala na ang dati. Wala na ang matampuhin. Di ba? Talagang wala na. Pag-pray niyo ako mga kapatid, ilang beses ko nang nasabi ito pero pinagpipray, ipag-pray niyo at mawawala niyan. Pero may tampo ko sa iyo kanina eh. wala na. Ikaw naman nagbayad na ating kinain eh, kaya okay na yun. Anyway, so, ito pa mga kapatid ha, ito na. Huwag na ipagpaliban pa. Kasi practice na tayo ng heaven life. Itong heaven's life is a new life. Kumpleto na tayo. Kulang-kulang pa kasi may nakahadlang pang pang-away. Pero ito na tayo. Yung sama ng loob, tatanggalin. Yung mga magiging cause na ikaw ang magdi-divide pa. Alisin na natin yon. Hindi yung kalugod sa ating Panginoon. May isang huli na lamang na tayong didiscusin at tulungan niyo ako sa pag-analyze dito. Kasi doon sa verse 23, sa John 20:23, Jesus tells his disciple, if you forgive anyone his sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Sa unang dating, noon dati, ang paniwala ko, ito na ang sinasabi. Sinabi kay Pedro, at sa batong tatayo ko ang aking iglesia. Ang sino mang patawarin mo dito sa lupa, patatawarin din sa langit. Ang hindi mo patawarin sa lupa, hindi mo patatawarin sa langit. Naliwanagan, dahil nagbasa ka. Ito, sinabi niya bago pa dumating yun, Sinabi niya na rito, ano ba daw ang ibig sabihin nito? Ditong, ang pinatawad nyo, pinatawad. Ang hindi, hindi. The very core of the gospel message is the truth that the way someone has their sins forgiven is by having faith in Christ as his or her Lord and Savior. Si Kristo lamang ang may kapangyarihang magpatawad. Sa Acts 10:43-44, when Peter was sharing the gospel, he said, everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. So if we proclaim the forgiveness of the Lord and if they believe, they are forgiven. But hindi tayo nagsabing, I forgive you. At ito ang gawin mong parusa. Penance, I don't believe in penance kasi naganap ng lahat ang pagtubos sa atin. Kaya ang pagpapatawad na kay Kristo, ang maniniwala sa kanyang sinabi, pinatawad. Also, sa 1 John 5:1-5, in summary, ang sabi dito ay, it tells us only who believes in Jesus will overcome the world. Ang lahat ng maniniwala kay Lord, ma-overcome na niya ang world, including yung mga sins and temptation na kaagapay nito. Sa Lucas 5:20, when Jesus saw their faith, He said, friend, your sins are forgiven. Katulad din ito noong lumpo na inakay, binitbit ng mga kaibigan. I saw your faith, kasamahan din. Kaya yung faith na yan, nakapagligtas din. Pag sinabing ikaw ay pinagaling, niligtas, ikaw ay pinatawad. Ang nagpatawad, hindi ikaw, kundi yung word na ibinigay mo, which is the Lord. The Lord is the one you give to them. Sa Colossians 2:13-14, Jesus said, forgive all our sins. All these passages confirm that Jesus is the one who forgives sin and He forgives all of our sins. Ano ngayon ang ating papel dito sa pinag-uusapang ito? Bakit tayo magiging sabi ang pinatawad natin? Again, only God can forgive sins and Christ being God has the power to do so as well. But He never communicated any such power to His disciple, nor did they ever assume any power to themselves. Two parties. Si Jesus Christ, He never gave His disciples and all of us the power to forgive. Wala yun. Incommunicable yun. The power to love, yes. Pero the power to forgive, we can forgive pala. If somebody sins against us, we can forgive that person. We can forgive that person. Pero kung ang kasalanan ng isang tao ay kasalanan niya sa ibang tao, you cannot forgive that person. Only that person and that God can forgive that person. But most of all sins ay ginawa sa Panginoon, kaya sa Panginoon dapat ang forgiveness. So, the key to understanding the meaning of John 20:23 lies in the previous two verses before this. Jesus said, peace be with you as the Father has sent me, I'm sending you. And with that, He breathed them and said, receive the Holy Spirit. So, we just obey. We are being sent, so let us go.
And the Holy Spirit will be with you. And the Holy Spirit will give you power. He sent them as He is sending us to bring the good news of the way to salvation and heaven to the whole world. Ours is to bring that good news. Bring that good news. Kung sa palagay may walang resulta, pray. But keep on bringing. Do not be disappointed in what is wrong. Katulad ng family. O wala akong hinanakit siya yung sasabihin. Para bang ako'y inip na inip sa aking pamilya. Para bang kinakailapan sabihin, uy, visit tayo magpe-fellowship. Para bang bukas, sino sasama? Walang naimik. Para ako'y nababagalan sa result. Pero go, move on. Just say the word. Ayun, ako'y tuwan-tuwan ako sa Quezon City naka-assign gayon. Kahit malapit-lapit. Kaya lang si Minister Andy, nababawasan naman. Yung kanyang coordinator sa Lipa, siya nagdadrive sa akin, Mr. Andy, medyo pasensya ka muna ha. Yung kanyang buong mag-anak, kasama ko. Ngayon, ang possibility na mag-anak ni Apple na nasa Leeds Court, makasama ko rin. So, dalawa na kami ngayon sa sakyan, napunta roon. Thank you, Lord, di ba? Kung nagsawa ako, ayaw nyo, o sige, walang supply. Wala. Wala. Ayan kay Jesus Christ, peace be with you. Hindi yung wala na. Thank you, Lord, ikaw witness na talagang hindi na ako magtatampo. Yun, at sasabi dito ay, as they proclaim the gospel, they could honestly tell people who believe in the message that their sins were forgiven. Kita mo naman. Kita mo. Kita mo yung pag sinabi mong, God says you are forgiven because you believe. Because, kita naman, may pagbabago sa Kanya, you are forgiven. But I am not the one who forgave you. Ayun yung mga himalang ginawa sa pamamagitan through Peter and John and mga apostle. Anong sabi nila? Huwag kayo sa amin magpasalamat. Si Kristo ito. Kasama na rin yung, we did not forgive you because you are healed. Because may nabuhay na patay. Hindi ako yan, hindi kami. Si Kristo kasi nagbuhay ng patay, nagpagaling. It also means they are forgiven of their sins. Pero hindi si Pedro, hindi ako kung sino man. Still, punta kay Lord. Punta kay Lord, lagay nang siya. And they could honestly tell people that did not believe in the message of that their sins were not forgiven, that they stand condemned in God's eyes. Pwede mo rin sabihin sa kanila, Lord, tulungan po ako niyo sa taong ito. Pagkatapos sa taong yun na magsisi tayo sa kasalanan. Keep on. Pray for them, pray with them, at huwag magsasawa hanggang sa tuloy man ng mapapahama ka pag hindi mo yan ginawa. Sabi nga natin palagi, ang isang kalunos-lunos na kalagayan ng mga tao, lalo ang ating pamilya, ay yung mamatay sila na hindi nila inaasahan, ni nila kilala ang Diyos na nagliligtas nga sa kanila. So John 3:36, whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on him. John 3:36. Praise the Lord. In conclusion, so medyo wala na conclusion na talaga. 31 na 12. Yung first Sunday of that week, after His death, yung kanyang resurrection, everything changes. It changed many things. It was not only the turning point of the disciples, but it was the turning point for human history. Because after that comes Pentecost, then the birth of the church. Then after that, here comes the malawakang mga charismatic movement. Lahat, pari-politically, nabago ang political arena because of this resurrection. So mga kapatid, huwag nating sayangin. This is the Lord. This is the day that the Lord has made. We must always rejoice. Kung ang Christmas ay dapat everyday sinaselebrate natin, ang resurrection, ganun din. Parehong birth eh. The first birth and then the second birth. Kaya huwag natin kalilimutan itong mga bagay na ito. So again, mga kapatid, every day, pero itong special, designated day, special ang celebration natin. At alam ko, ginawa nyo yan. So, practically, sa end natin, ano magandang kanta, Sister Sally, kapag yan. Celebrate, Jesus, celebrate.
Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, He is risen. Come on and celebrate the resurrection of the Lord. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Salamat ng marami sa naganap, sa magaganap, sa iyong patnubay, sa iyong gabay, sa iyong grasya sa amin. Salamat sa pagbibigay mo sa amin na iyong anak. Kahit alam mong ito ay hindi all maayos sa paningin ng tao, pero ang katotohanan, ito ay maayos sa iyo dahil ito ang iyong plano. Salamat sa bagong buhay na pahiram at sa katiyakan na ang kamatayan ni Kristo at ang kanyang muling pagkabuhay ay magiging pattern ng aming buhay. Kami mamamatay, pero kami muling mabubuhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.